Okay, sige, tayo ay magsimula. Ang topic ko ngayon ay patungkol sa salvation. Specifically, alam ko naman na mga ligtas sa kayo, no? Mga ligtas sa tayo. Pero specifically, doon sa topic na yon is yung paano tayo mananatiling ligtas. Ayan. So, kagabi, i-share ko yung kaunting neto, introduction. Okay, pero introduction lang naman yon. Ngayon, magsisimula tayo sa, ano ba yung talata natin kagabi? 1 Peter 4:18. Ayan, so, dyan tayo magsisimula. 1 Peter 4:18. Ano ba sabi doon? Sabi rito, tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang taong matuwid ay napakahirap maligtas, ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? So, i-discuss ko yung ilang mga katotohanan patungkol sa gospel kung paano natin maiingatan ng sarili natin na manatili tayong ligtas. Okay? So dito merong 4 hanggang 5 puntos. Depende kung saan tayo matapos. Okay? Depende kung saan tayo matapos. Okay. So, unang-una, dito sa talata na to, sa English, merong sinasabing scarily. 'Di ba yung word kagabi, yung scarily? If the righteous person is scarily saved. Okay, so ibig sabihin, yung word na yon, translated yon sa salitang a very small margin. Or ano yun, yung almost not. Almost not. Ibig sabihin, yung talagang napakahirap. Halos hindi maligtas. Kung magkukumpara ka, 'di ba? Kung magkukumpara ka, yung taong matuwid, hirap ng maligtas. Sabi ni Pedro, ano kaya ang kahihinatnan ng makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? 'Yon. Again, kung tayo na taong matutuwid na, pinaging matuwid na ng Panginoon is pwede pang mawala sa atin yung kaligtasan. Again, sabi ng Biblia, ano pa kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan? So, halos parang mawawala na yung chance. Kung sa atin, we have this small chance, yung sa makasalanan, lalong wala. Nakukuha nyo? At yung tinuro ni Christ doon sa Matthew 7, 13 hanggang 14, kung maalala nyo itong talata na to nung sinabi ni Kristo, isa sa mga teachings niya, Matthew 7, 13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Okay. Sabi doon, may pintuan. Pagka nakapasok ka doon, mayroon pang challenges. Okay? Isang bagay yung tayo ay makapasok. Ibang bagay pa yung ikaw ay makapaglakbay doon sa loob. Nakukuha nyo? So, ganito yung picture, no? Majority sa atin nakapasok na. Pero masasala tayo sa loob. Kasi ang sabi ni Kristo, yung papunta sa buhay, masikip, narrow. Napaka-narrow nun. Okay? So, imagine, marami kang dala. 'Di ba? Kadalasan, o logically speaking, kung meron kang dala at gusto mong makatawid sa isang narrow na daan,
Okay? At halos ikaw lang yung kasya. 'Di ba normally bibitawan mo yung mga dala mo para lang magkasya ka. Tama? 'Di ba kung meron kang backpack, meron kang bag, tapos meron kang mga kung ano-anong burloloy sa iyong katawan, usually tatanggalin mo 'yon. At 'yun yung exactly na gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Para makapasok ka doon, okay? O what I mean is, pag nandun ka na sa loob at para magkasya ka doon sa narrow, meron kang kailangang bitawan. Okay? Para mawala yung balakid. Ito yung sinasabi ng Biblia sa Hebrew chapter 12 na para mawala yung balakid sa ating takbuhin. Ito ang sinasabi sa chapter 12 verse 1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyagang tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ayon. Sabi ng Biblia, tanggalin natin ang anumang balakid at mga kasalanang kumakapit sa atin. So meron kang tatanggalin. Kasi kapag hindi natin yung tatanggalin, chances are mas lalo tayong mahirapan at baka mag-give up na lang tayo. Baka ang ending is lumabas na lang tayo sa pinto. Kasi nahirapan tayo eh. At baka ang maisip natin is pumasok na lang tayo sa isang pintuan na mas maluwag kung saan pwede mong madala lahat ng gusto mong dalhin. 'Di ba? Yun nga lang, yun ay papunta sa kapahamakan naman. Pero ang sabi ng Panginoon, kung gusto mo naman na maligtas, kung gusto mong mapunta doon sa buhay, papasok ka sa pinto. Pero pagpasok mo sa pinto, napaka-narrow naman. So, anong makikita natin dito? Binibigyan tayo ng Panginoon ng tamang expectation sa kung ano yung ating maaaring danasin as a Christian. Na kadalasan sa ating panahon ngayon, eto nasabi ko nga kagabi, na sa ating panahon ngayon, ito yung nawawala sa maraming Kristiyano. Yung mga expectation. Okay? Na sa isang Kristiyano, normal yung siya ay mahirapan. Okay? Normal na tayo ay mahirapan. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, dadaan tayo sa makipot na pintuan. O dadaan tayo sa makipot na daan. Okay? At yung daanan na yun yung papunta sa buhay na walang hanggan. Pag sinabing makipot, masikip, hindi komportable, at hindi siya madaling lakbayin. Okay? So, ganun yung ating journey. Kaya nga lang, the way tinuturo, the way pinipreach ang Word of God today is para bang pagka nasa Lord ka, lahat ay para bang magiging smooth, lahat ay parang magiging madali at mawawala yung problema, mawawala yung hirap. Okay? So, nagbibigay ng mga maling impression tuloy yung mga turong ganon, especially yung tinatawag natin na prosperity gospel. Okay? Dahil ang reward para bang nandoon sa mga expectation na gusto mong makita, yung mga gusto mong makita sa buhay mo mismo. Like, gusto mong napapagpala, gusto mo ng mga material na bagay, gusto mo ng success sa mundong ito, at doon na lang umiikot yung ating definition ng success. Na para bang kapag Christian ka, dapat blessed ka, dapat meron ka, dapat hindi ka nawawalan, dapat hindi ka nasisiro. Di ba parang ganon? So, dahil sa mga turo na yon, nababago tuloy yung dapat sana na tinuturo ng Panginoong Hesus na maging expectation natin, yun pa yung nawawala. Kung ano yung tinuturo sa prosperity gospel, yun tuloy yung natatanim sa ating isip at akala tuloy natin, ang pagsunod sa Panginoon ay para bang after ka doon sa reward. Kaya ka Christian dahil meron kang gusto makuha, meron kang gustong maranasan sa buhay na ito at gusto mo yung i-prove sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? Which is wrong. 'Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, yung objective ng faith. Nalala nyo? Ano ba yung objective ng pananampalataya ng isang Kristiyano?
Bakit binigay sa atin ng Panginoon ng pananampalataya? What is the very objective of faith? Ano ba yung layunin? May layunin yun eh. Sinong nakakatanda? Layunin ng pananampalataya. Hula. Ano yung objective ng faith? Ha? Oy, may narinig ako. Ano yun? Ano ba yung objective ng pananampalataya? Ano ba yung pinakalayunin ng pananampalataya na yan? Ayan. Una kasi, ang pananampalataya, bigay ng Diyos. It's not something na tayo ang magpo-produce, tayo ang magagawa. Okay? Ito'y bigay ng Diyos. Katunayang bigay yan, ayon sa Philippians chapter 1, verse 29. Philippians 1:29. Pakibasa. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ayun. Sabi ng Biblia, it was given to you faith. Binigay sa atin yung pananampalataya. Okay? So, sa English, kung mababasa nyo yon, ang sabi ng Biblia, tumanggap tayo ng isang pribilehiyo. It is a privilege. Yung pananampalatayang mayroon tayo is privilege. Okay? Na kapag hindi mo iningatan, pwede ring mawala. Yan ang the way in-express ni Paul, yung tinanggap nating faith is privilege. Parang yung lisensya. Okay? Hindi siya karapatang magmaneho, kundi isang pribilehiyo yung makapag-drive sa kalsada. Di ba? Parang ganon. Privilege. Hindi siya karapatan. Kasi kung karapatan, lahat na lang bibigyan nun. Kasi karapatan ng lahat eh. Pero yung pribilehiyo, ibang usapan yun. Di ba? Hindi ka pwede doon pero binigyan ka ng privilege. Binigyan ka ng chance. Binigyan ka ng pagkakataon. Pero kapag in-abuse mo yung, let's say, driver's license, pwede yung kunin ng LTO pabalik eh. Kasi hindi naman yan rights. Yan ay privilege. Same thing sa faith. Kapag hindi mo yan ginamit sa tama, kapag hindi mo yan ginamit sa kung saan siya dapat paggamitan, pwede mong malos, pwede mong mawala yung pananampalataya. At pag yung faith ang nawala, mawawala yung lahat. Okay? Bakit? Kasi yung pananampalataya, yung nag-iisang connection natin doon sa throne of grace ng Diyos, yung pananampalataya. It is our only connection to the grace of God. Yung pananampalataya lang yung nagko-connect sa atin sa Diyos. Wala nang iba. So kung mawawala yung connection na yan, paano ka makakakonect kay Lord? Hindi na tayo makakakonect sa Diyos without faith. Kaya sabi ng Bible without faith, it is impossible to please God. Without faith. Hebrew 11, 6. Tama ba yun? O basta yun. Pacheck na lang. Sabi doon, imposible na mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon kung wala ang pananampalataya. Bakit ba sinabing ganon? Kasi nga, yung pananampalataya lang ang nag-iisang connection natin sa Diyos. Tama ba yung Hebrew 11:6? Ayun, tama daw. Ngayon, tingnan natin dito sa Roma. Tingin tayo sa Roma chapter 5. Sabi dito sa verse 2. Roma chapter 5 verse 2. Ito yung sinasabi ko na yung faith is connection. Connection natin doon sa throne of grace. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus Kristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Ayun, sabi ng Biblia, dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, tinamasa natin yung grace. Ano ba ang nagagawa ng grace sa atin? Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9. Ayan. Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay
ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ayun. Sabi doon sa talata, Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9, sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naliligtas. So, imagine niyo to, yung faith ay connection natin, o yung faith lang ang nagko-connect sa atin doon sa grace of God. At yung grace na yon ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay naliligtas. Sabi ng Bible, hindi daw ito sa ating sariling gawa, kaya hindi tayo pwedeng magmalaki na dahil may ginawa ka kaya ka ligtas. Naligtas tayo dahil sa pananampalataya. At yun yung bunga ng biyaya ng Diyos sa atin. So, what I mean is, kung mawala mo yung pribilehiyo ng pananampalataya na yan, it is only a privilege. But kung yan ay mawala mo, in a sense na yung sinasabi ni Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1, okay, unless your faith is in vain. Unless your faith is in vain. Ano ba yung vain? Yung parang useless. Maliban na lang kung yung pananampalataya mo ay walang halaga. Okay? So, tatanungin natin, kailan pwedeng maging vain or useless yung ating faith? According doon sa talata na yon, ano yun? Ano yung sabi ko? 1 Corinthians 15:1. Sige, pakibasa muna. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pagsampalataya. Ayun. Kailan ba nagiging walang kabuluhan o kailan ba nagiging in vain yung ating faith? Kapag ang basihan mo ay hindi yung magandang balita. Kung ang foundation ng faith mo is not the gospel, that faith is in vain. Kaya importante na tayo ay tumayo sa tamang turo. Walang slight na mali na tayo ay tatayuan. Dahil kung mali yung na-adapt natin na teaching, your faith is in vain. Walang kabuluhan. Yung pananampalataya na yan, ang nagiging dahilan ng Biblia, para tayo ay maligtas. So, nagiging tama at totoo lang ang pananampalataya kung yan ay nakasalig sa totoong diwa ng magandang balita ni Kristo. Kaya nga ang dapat ma-fix talaga sa atin is yung gospel teaching. Ano ba talaga yung gospel? Marami tayong mababasa sa Facebook, sinasabi nila, tayuan natin yung gospel. Pero kapag magtuturo sila ng gospel, mali naman. Tapos sabi, tatayuan. Pagka mali ang teaching ng gospel, kahit anong tayo mo doon, in vain yung faith na yon. At yung faith na yon cannot hindi siya makakapag-produce ng salvation. Okay? So balik tayo kanina, hindi pa natin nababasa yung talata na ang objective ng faith is salvation. Okay? The only objective of faith is salvation of your soul. Yan ang sabi ni Pedro. 1 Peter chapter 1 verse 5. 1 Peter chapter 1 verse 5. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ayun. Tapos talon tayo sa 9. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Ayun. Sa ibang translation, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. So, ang bunga ng pananampalataya ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaligtasan ng ating buhay. That's the objective of faith. So, hindi natin gagamitin ang pananampalataya to acquire something dito sa mundo na ito dahil kahit sinong tao, kahit walang faith, pwedeng magkaroon nun ng kayamanan. Pwede nga yumaman eh. Di ba sabi nga nila, kung sino pa yung mga masasamang tao, sila pa yung sumasagana. Kung sino pa yung mga tao na walang pananampalataya sa Diyos,
or walang takot sa Diyos, sila pa yung nagiging successful. 'Di ba? So, ibig sabihin, kahit wala kang pananampalataya, pwede kang magkaroon yan. Okay? Pero, hindi ka pwedeng magkaroon ng kaligtasan ng kaluluwa kung wala kang pananampalataya. The objective of faith is salvation. Wala nang iba. Ang problema, yung mga tinatawag natin na prosperity gospel, binabago nila yung diwa ng pananampalataya o yung objective ng mga pananampalataya. Kagaya ng, kung may pananampalataya ka, angkinin mo yan, mapupunta sa'yo yan. Di ba? Yung sinasabing declare. Di ba yung na-share ko kagabi sa inyo kung kailan ba nagsimula yan? Di ba? So, doon lang sa mga katagang ano yun eh. What you confess, you possess. Yan. Doon nagsimula yan. What you confess, you possess. Kung ano daw yung lagi mong sinasabi, mapoposes mo yon, meaning makukuha mo yon, magiging part yun ng iyong possession. Okay? So, magiging pag-aari mo yon. So, ganun nila nababago yung diwa ng pananampalataya o yung objective ng pananampalataya. Kaya tuloy, tinan nyo, maraming tao tuloy, ang mindset nila, Christian ako, pagka may pinagpe-pray ako, sasagutin ng Lord kasi paniniwala ko yon. Tama? Papaano kung yung pinagpe-pray mo, hindi papaboran ng Diyos? 'Di ba? Hindi naman lahat ng mga prayers natin tutugunin ng Lord ng yes eh. 'Di ba? Meron siyang mga sagot. It could be yes, it could be no, or wait. 'Di ba? So, hindi naman laging yes ang Diyos sa atin sa mga panalangin natin. Ang Diyos minsan sumasagot din siya na hindi. 'Di ba? Sino ba yung specific sa Bible na nireject ng Panginoon yung kanyang request, yung kanyang prayer? Yun ay walang iba kundi si Baruch. Yan, si Baruch ay assistant ni Jeremiah o writer ni Jeremiah. Nagpe-pray si Baruch, sabi niya, Lord, sana yung bansa namin, yung Israel, sana manumbalik na sa'yo para hindi kami magera ng Babylon. Okay? So nagpe-pray si Baruch na wag mangyari yung sinasabi ng Panginoon na gegerahin sila ng King of Babylon at masasakop sila. So kinokontra yon ni Baruch at ni Jeremiah through their prayers. Ang prayer nila, Lord, wag nawa mangyari na itong hari ng Babylon ay magtagumpay sa amin at kami ay lusubin at makuha niya kami. Okay? Pero ang sabi ng Panginoon kay Baruch at kay Jeremiah, sabi niya, nakapagpasya na ang Panginoon, sabi niya. Mangyayari talaga yon. So, hindi na yun madadaan sa panalangin. Meaning, meron talagang ang Diyos, nire-reject yung panalangin. Kasi nga, meron na siyang plano eh. Meron na siyang plano. Tandaan nyo, hindi natin nakukuha ang bagay dahil gusto natin. Okay? Yan ay napapa sa atin dahil niloloob ng Diyos. Dahil lahat na nangyayari sa buhay natin ay ayon sa kanyang kalooban. Okay? Kahit nga ikaw ay uminom ng lason or tukain ng ahas, di ba? Laging sinasabi, si Pablo nga tinuka ng ahas eh. Hinagat ng ahas, hindi daw namatay. Di ba? O bakit hindi siya namatay? Hindi niloob ng Diyos, yun lang naman ang paliwanag doon. May plano pa kasi si Lord eh. Pero kung maglalaro ka ng buhay, pwede ang Diyos mag-decide na matamaan ka ng venom na yun, o ng laso na yun, o ng poison na yun. Di ba? Hindi mo pwedeng laruin yun. Tsaka, hindi naman intentional yun eh. Di ba? Hindi naman si Paul naglalaro doon na parang, tinan nyo may Diyos ako, magpapakagat ako sa ahas. Hindi naman ganoon yun eh. 'Di ba? Talagang kinuha lang niya yung ahas dahil delikado. May mga tao sa paligid, itatapon lang niya yun. No? So nataon lang kinagat siya. Bakit kasi kinagat? 'Di ba? Ano yun? Tinuklaw. Yan. Kinagat, tinuklaw, tinuka. Iba kasi. 'Di ba? Kinain. 'Di ba? Okay, happy birthday. Happy birthday, Nold. Ayun. Kalooban ng Diyos na hindi pa siya kunin eh. Okay? Pero kung meron nga pastor sabi niya,
Papatunayan ko sa inyong may Diyos. At uminom siyang lason. Ayun, namatay. Hindi, hanggang ngayon patay. Hanggang ngayon patay. Papatunayan daw kasi niya may Diyos, uminom ng lason. Gumawa kasi sila ng mga bagay na akala nila porket ah, akala nila lahat ng gusto nila aayunan sila ng Diyos. Ang Diyos may sariling desisyon. Hindi ang Diyos magde-decide dahil ang gusto mo. Salamat na lang kung paboran ka niya. 'Di ba? Biyaya ng Diyos 'yung paboran ka niya, kagaya ng sino ba 'yung tinuturing na talagang binigyan ng Diyos ng pinakamalaking pabor? Si Joshua, huminto ang araw. Grabeng panalangin 'yun, Lord, 'wag mo pong hayaang gumabi. Ayun, pinahinto ng Lord 'yung araw. Oh, puro araw, pinahinto niya, eh. Nagigera kasi sila noon. Ang concern ni Joshua, kapag gumabi, parang disadvantage sa kanila. Kaya ang prayer niya, 'wag gumabi. So, ang Diyos pinaboran siya, hindi nga naggabi. So puro araw. Pero hindi na daw 'yun naulit. Kaya pagka nag-pray ka ng gano'n para lang ipo-prove mo na may Diyos, naku, baka hindi ka paboran ng Diyos, baka mapahiya ka lang diyan, 'di ba? So, nakikita niyo yung mga misuse of faith, na ang faith daw is kung may pananampalataya ka, maniwala ka na kapag ka ma-claim mo 'to, maki-claim mo talaga 'to. Claim it, parang gano'n. 'Yun yung sinasabi, that is faith. Sabi, that's faith. Mali. Ang objective ng faith is salvation. Okay? Pwede mo namang makuha yung mga bagay na yan kahit wala kang faith, eh. 'Di ba? Basta masipag ka, matalino kang tao at pangalawa, kung masama ka at madiskarte kang masama, makukuha mo rin. Magnanakaw ka, pwede rin. Totoo naman 'yun, sabi ni Christ 'yun, eh. Yung taong yung may utang, naalala niyo 'yun, 'di ba? Sabi ni Christ, ikaw, yung kanyang sinabi doon na maigi pa ang mundo madiskarte sa paggawa ng masama. Tapos nakikinabang sila, tayo taong mga matutuwid, hindi tayo madiskarte sa pagiging matuwid. Yun lang, 'di ba? Yun lang. Hindi tayo madiskarte sa paggawa ng matuwid. Pero yung masama, pag sinabing masama, abay nadidiskartehan. Nadidiskartehan nila yung kasamaan nila, 'di ba? Pero siyempre, ang masama ay masama, wag natin tularan 'yon. Pero ang punto lang dito is yung paggamit ng mali ng pananampalataya. Okay? Pangit kasi 'yon na sumasampalataya ka, mali naman pala ang gamit mo. How can you tell na ikaw ay saved? Okay? May tamang paggamit ng pananampalataya, may tamang basehan ng pananampalataya. Okay? Una, ang pananampalataya ay dapat nakasalig sa magandang balita. Okay? At ang objective ng pananampalataya is salvation. Anything na gagawin mo for your uh, for your salvation, okay? Na sinasabi ng gospel, yun yung tamang use ng pananampalataya. In everything you do related sa yung salvation, yun yung tamang paggamit ng pananampalataya. Naniniwala ka kasi na kailangan mong gawin yun dahil yun yung demand nung salvation. Yun yung demand nung pagiging saved natin. May demand yun, eh. If you are saved, ano yung isa sa mga demand kapag ikaw ay saved? Like example, Colossians chapter 2 verse 6. Ang sabi ng Bible, yaman tinanggap ninyo si Kristo, mamuhay kayong karapat-dapat kay Kristo o sa paraang karapat-dapat kay Kristo. Huwag mong sabihing ligtas ka pero the way ka naman mabuhay, hindi naman sa paraan ni Kristo. Anong tinasabi mo doon? Parang tagilid yung sinasabing kaligtasan na gano'n. Tama? So, maraming sinasabi ang Biblia. Yung lagi ko ngang sinasabi dito na ang paglapit sa Diyos ay paglayo sa masama. Okay? Hindi mo naman pwedeng sabihin, lumalapit din naman ako kay Lord, eh. In what sense? Akala nila ang paglapit kay Lord yung pagpunta sa simbahan, pananalangin, paggawa ng mga ritual, mga ministry. Paglapit na kay Lord yun, maraming gumagawa yan, malayo kay Lord. 'Di ba? Ang paglapit kay Lord, paglayo sa masama. 'Di ba? So lagi ko 'yan sinasabi sa inyo at lagi natin 'yan pinapatunayan dito. Okay? So now, bago maubos ang oras natin. Ito pa lang 'yan. Wala pa, wala pa. Wala pa yung isang points. Intro pa lang. Grabe intro, no?
Pambira. Okay, paano tayo manatiling ligtas? Number one. Number one. Tandaan ang talata, Pilipos, chapter 2, verse 12. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng iyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin, ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Ayon. Number one, ang kinuha ko rito is intensify your obedience. Yan yung number one. Intensify your obedience. Kasi ang sabi ni Pablo, masunurin kayo nung ako'y kasama ninyo. O, pag ako'y wala na, o mas maging masunurin pa kayo, i-upgrade ba ninyo? Sino sa atin na parang ginagawa mo lang yan dahil andito yung mga ka-churchmate mo, andito yung mga leaders. Pero kapag wala na sila, wala, para kang bumabalik sa worldly things. 'Di ba? Siyempre dito hindi ka naman mag-ML dito. Pero pagka nandun ka sa teritoryo mo, sino ka? How is your obedience? Kamusta ka? Yung obedience natin. Sumusunod ka ba kahit walang nakabantay, kahit walang nakakakita, kahit walang nakatingin? Ang Diyos, si Lord, lagi nakatingin sa atin yan syempre. Wala naman palyang matanong eh. Lagi yung ano sa atin, nakapokus ba yung kanyang paningin. Kaya nga lang kung minsan parang hindi natin pinapahalagahan yung tingin ng Diyos eh. 'Di ba? Kumbaga, hindi tayo makuha sa tingin kasi hindi naman natin nakikita yung kanyang mata. Hindi, hindi tayo makuha sa tingin. Pero ang nagiging basehan natin, ay wala namang bantay eh. Sige, okay lang 'yan. 'Di ba? So kamusta yung ating salvation? Nagagawa lang ba nating sumunod kapag kami nakatingin, merong bantay? Pero kapag nandun na tayo sa mga teritoryo natin, nandun na kayo sa mga zone nyo, sa school, sa work, sa bahay nyo, sa CR, yun lang. How is your obedience? Lahat tayo. Lahat tayo dyan. Sa pool tayo lahat dyan. Pati ako. So we need to check yung level ng obedience natin. Ang sabi ni Pablo, nung kasama pa niya yung mga taga-Pilipos, gusto niya, nawi-witness niya, masunurin naman sila eh. Pero, si Pablo'y nahuli na eh, nandun na siya sa Roma eh. Kaya siya sumulat sa mga taga-Pilipos, sabi niya, nung kasama ninyo ako, masunurin kayo, pero ngayon wala na ako sa piling nyo. Pag sumikapan nyo pa maging masunurin, sabi niya, work out your own salvation. Paano mo gawin yon? Intensify your obedience. How can you work your salvation? How can you work out your salvation? Andun na rin yung answer eh. Intensify your obedience. Okay? So, sumunod na tanong, obedience, mamaya sabihin naman kay Moses, 'di ba? Hindi. Obedience doon sa kautusan ni Kristo. Kaya nga nilagay ko diyan, intensify your obedience to Christ's commandments. Sa mga utos ni Kristo, para specific yung ating topic, no? Okay? Kasi lagi kong sinasabi sa inyo, dapat i-separate natin kung ano yung kay Moises at kung ano yung kay Kristo. Okay? Ganon maging mabuting mag-aaral kay Kristo. Okay? Kasi ang sabi ni Kristo, again, sabi ko sa inyo, mayroong demand yan eh. Ano yung demand? Okay? Matthew 28 verse 20 yata yun. Ang sabi doon, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng utos ko. 20, no? Tama ba? So yun, 20. Pakibasa. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ayun. So, sabi ng Bible, turuan natin silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ni Kristo. Si Kristo kasi meron siyang utos. Nung si Pablo nangangaral, sinabi niya ganito, sabi niya, ako'y nagpapasakop sa utos ni Kristo. Okay?
Kaya lahat ng action, lahat ng decision, lahat ng turo ni Paul is according to Christ's commandments. Okay? Tapos sasabihin, yung turo daw ni Paul, hindi raw gospel. Mali. Gospel, yun nga, yung mas gospel na gospel. Eh. Okay? Unang-una, sabi ko sa inyo, paano ba tinanggap ni Paul yung tinuturo niya? Sabi niya, according kay Paul, hindi niya ito tinanggap kahit kaninong tao. Tinanggap niya ito directly mula kay Christ. Okay? At inutusan siya ni Christ na ito ay i-share sa lahat ng mga Gentile. Okay? Kaya ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 21, sabi ni Pablo, nagpapasakop siya sa mga utos ni Kristo. 1 Corinthians chapter 9 verse 21. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil, upang sila'y mahikayat ko rin, subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Ayun. Sabi ni Pablo, sa piling ng mga Hudyo, ako'y nagiging Hudyo. Okay? Ano ba ang example kasi nun? Lagyan natin ng context yung sinasabi ni Paul na sa piling ng mga Hudyo, ako'y nagiging Hudyo. Alam nyo, sa Acts chapter 20, hindi na natin basahin, mahaba-haba kasi yan. Si Paul ay kinausap na ng banal na spirito na, magpunta ka na sa Jerusalem kasi panahon na para ikaw ay mahuli. Okay? So, sinabihan siya ng banal na spirito. Sabi niya kay Pedro, pumunta ka na sa Jerusalem dahil ito na yung panahon para ikaw ay mahuli. Okay? So, ayaw pakawalan si Pablo ng mga kapatid. Nag-iiyakan sila doon pero syempre masinunod pa rin ni Paul yung sinabi sa kanya na ng banal na spirito. Kasi nga alam ng mga kapatid na once na si Pablo ay sumampa sa Jerusalem, alam na nila yon, may huhuli kay Pablo dahil marami nang galit kay Pablo sa Jerusalem, sa Israel. Alam nyo kung bakit? Ang kinagagalit nila kay Pablo dahil tinuturo daw ni Pablo na iwan na ng mga hentil ang utos ni Moises. Even yung mga Jews, yun yung pananaw nila sa mga turo ni Paul. Galit sila kay Paul. Inasabi nila, bakit mo tinuturo na iwanan ng mga hentil ang utos ni Moises at nagtuturo ka na iba na ang pamamaraan ng pagsunod ngayon sa Diyos? Tinuturo mo ang pagsunod sa Diyos ay sa pamamagitan na ng Panginoong Yesus. Eh di, malinaw sa mga Hudyo yung mensahe ni Pablo. Kaya nga pinahuli sila eh. Tapos sasabihin, tinuturo daw ni Paul yung mga utos ni Moises sa mga hentil. Sa kaya nila nakukuha yun ano? Yung mga ganong klaseng information. Samantalang ang Bible is napaka-clear. Okay? I don't know, no? Pero yun yung nangyari. Ngayon, sumunod si Paul, pagdating niya ron, sabi nung mga elders, yung mga kapatiran ba, sabi niya, sabi niya, bro, bro, ay kalat na kalat dito sa atin na nagtuturo ka doon ng ganon. Sinasabihan mo daw yung mga hentil na wag ng patuli. Na wag ng patuli. Sabi nila, ngayon ganito gawin natin kasi galit sila sa iyo eh. Ganito gawin natin. So nagsuggest yung mga elders. Okay? So yung mga disciple, nagsuggest sila kay Paul. Sabi nila kay Paul, meron ditong 4 na kabataan na mamamanata sila ayon sa utos ni Moises. Sumama ka sa kanila. Sabi, magpakalbo kayo. Kasi kapag sinabing magpapanata ka sa Diyos, magpapaahit kang ulo kahit babae, kahit lalaki. Pag nakakita ka ng kalbo noon, so alam mo na yon, namanata yon sa Diyos. Meron yung vow kay God na kailangan niyang tuparin. Di ba? Ang hirap pala mamanata dati, no? Yung itsura mo mababago. Ngayon, pagka mamanata ka, tago-tago na, hindi mo alam yung kausap mo, meron pala panata kay Lord, no? Ganun noon. Si Paul naman, agree. Yun yung sinasabi niya na, sige, Hudyo, nasa Hudyo ako kailangan kong makisama. Yun yung utos ni Kristo sa kanya. Sa Hudyo, Hudyo ka, pero sa Hentil, Hentil ka. Hindi niya dinala yung pagiging Hudyo niya sa Hentil. Pero anong ginagawa ng mga pastor ngayon? Dinadala sa atin yung pagiging Hudyo ng mga Hudyo, kagaya ng pag-iikapu, kagaya ng pag celebrate ng kung ano-ano
na Hudyo lang naman dapat ang gumawa. Bakit ikakarga sa atin yun, hindi naman tayo Hudyo? Ang sabi ni Jesus kay Paul, sa Hudyo, Hudyo ka. Sa Hentil, Hentil ka. Huwag mong dadalhin sa Hudyo yung pagiging Hentil, huwag mong dadalhin sa Hentil yung pagiging Hudyo. Irespeto mo yung parehas silang paniniwala dahil parehas ko silang tinatanggap. Di ba? So yung Hudyo, wala tayong problema kahit i-maintain nila yung kanilang practice. Bakit? Tatanggapin sila ng Diyos as long as they believe na si Christ ay anak ng Diyos at si Kristo na lang ang kanilang kaligtasan. Hindi na yung kautusan ni Moises. As long as ganun ang belief nila, there's no problem sa ganun. Okay? Pero sa mga turo ngayon, ang daming problema, napaka-technical pa. Samantalang sila doon nagkakaintindihan sila. Sabi nung matatanda kay Pablo, oh, Brad, meron ditong 4 na kabataan. Magpapaahit sila ng buo kasi nga meron silang panata. O ganito gawin mo para palabasin natin na sila'y mali yung kanilang iniisip patungkol sa'yo. Ang concern lang kasi nila, baka si Pablo'y patayin o hulihin sa lugar na yun. Pero hindi nila alam, ang banal na spirito na ang nagdala doon kay Pablo para talagang mahuli. Kasi nakatakda na kasi yun. Oh, pero anyway, sumunod si Pablo, meaning nagpakalbo siya. After niyang makalbo, siya'y nagturo pa sa templo. Habang nagtuturo siya sa templo yun, nagpulasan na yung mga tao. Siya sabi, yan yung nagtuturo na yun. Ayun, hinuli na siya. Oh. Yun yung kalbong yun. Oh, kaya nung si Paul hinuli, sayang trivia sana to no. Nung si Paul hinuli, walang buhok yun, kalbo. Di ba? Ayun, subukan nyo basahin yung Acts 20. Andun yun eh. So, yun yung sinasabi ni Paul na sa Hudyo siya. But it doesn't mean na sinusunod niya yung utos ni Moises. Sinusunod niya yung utos ni Kristo. Sapagkat ang sabi ni Kristo sa Hudyo, magpaka-Hudyo ka. Huwag mo silang tisurin sa halamon tama. Yun yung sinasabi ni Kristo. 'Di ba? At yun yung gusto ni Christ. Irespeto natin yung paniniwala ng iba dahil ang mahalaga lang naman sa tao. Okay? Eh, ito lang naman ang mahalaga. Okay? Para mawala sa atin yung parang technical na yan. Ito lang ang sinasabi ni Paul na mahalaga sa lahat. Galatia chapter 6. Verse 15. Galatia 6:15. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya ay bago ng nilalang. Ayan, kung siya ay bago ng nilalang. Di ba? Bago ka. Bago ka. Di ba? Bago ka, di ba? Bago ka ng nilalang. Bagong nilalang. O, tama na. So, pambira. Hindi mahalaga kung tuloy ka o hindi. Pag sinabi kasi tuloy, sumusunod sa kautosan ni Moises. Sabi ni Paul, hindi na mahalaga yan. Hayaan nyo sila sumunod. Ang importante, isa na silang bagong nilalang. Di ba? Ay, yung mga tuli, o yung mga hindi tuli, sabi ni Paul, okay lang din yan. Kahit hindi nila sundin yung mga utos ni Moises, kahit hindi na nila malaman yan eh. Ang importante, isa na siyang bagong nilalang. E paano ba naging bagong nilalang ang isang tao? 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Ganun lang pala eh. Kapag nakipag-isa ka kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. Ha? In-enjoy? Yaman, mga talentado yan sila eh. In-enjoy? Kala nyo ha? Wordplay. Pambira. Ayun. Kaya sabi niya, ang mahalaga ay kung isa na siyang bagong nilalang. Yun lang naman pala ang mahalaga. Ang importante, may Kristo kang tinanggap. At si Kristo, siya nababago sa'yo. Siya na bahala ang magbago ng perception mo sa mga bagay-bagay na yan. Hayaan mo na si Lord. Ang importante, sapat na sa atin na yung isang tao naniniwala kay Kristo. Okay? Kahit Hudyo pa yan, siya ay nagse-celebrate ng kung ano-ano. Pero kung naniniwala siya na si Kristo ay Diyos, kino-confess niya
na si Christ ay Diyos at sumasampalataya siya mula sa kanyang puso na si Kristo ay Diyos, ligtas ang tao na yan. Ang kaligtasan kasi ng tao ganito. Sa Roma chapter 10, verse 9 hanggang 10. Ganito kasi ang kaligtasan o para maintindihan natin paano ba naliligtas ang isang tao? Ganito. Kung ipahahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Sobra na? Hanggang 10. Okay na yun. Nakuha na naman yung punto eh. So, ibig lang sabihin, if you confess na si Christ ay Diyos, He is God, Christ is Lord, Jesus is Lord, di ba? Kung i-confess mo yon, and if you believe in your heart na totoo yun, you're saved. And that's enough. Nakipag-isa ka na nung kay Kristo. Ngayon, at saka mo ngayon matututunan yung mga demand. O ngayon na kay Kristo ka na, unti-unti, matututunan mo yung mga demand. Like, kung kay Kristo ka, mamuhay kang karapat-dapat sa Kanya. Ano na kasi pinapag-usapan natin doon? You're saved. Pero ang pinapag-usapan natin, paano mo mapanatili ang sarili mong ligtas? Okay? Ligtas ka na. Pero paano mo mapapanatili ang sarili mo na ligtas? So yun nga, number 1, intensify your obedience. Number 1 pa lang. Ano na? Number 2, Colossians 1:23. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. At huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinapangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ayun. Pangalawa, continue in the hope of faith. Manatili tayo sa pag-asa ng pananampalataya natin. Why? Importante yung pag-asa. Sabi ko noon sa inyo, kung di ako nagkakamali, ganito yung pagkakasabi ko. Yung pag-asa ay magsilbing motivation natin bakit ka magpapatuloy sa pagiging Kristiyano. Yung pag-asa mo sa Diyos. Ano yung pag-asa na yon? Okay? At kung di ako nagkakamali, nasa Titus chapter 2:13. Basahin nga muna natin yan. Titus 2:13. Yung tinatawag nating blessed hope. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayun. Yun yung pag-asa natin, yung hinihintay natin yung dakilang araw ni Kristo. Yun yung nagbibigay sa atin ng dahilan bakit ka magpapatuloy sa pagiging Kristiyano kahit narrow yung ating dinadaanan, kahit masikip. Worth it naman yung dulo. 'Di ba? Worth it naman yung dulo. Kahit minsan mahirap. 'Di ba? You need to intensify your obedience. Kahit walang magbantay, nandiyan ka, sumusunod ka kay Lord. Nag-o-obey ka kay Jesus. Kahit walang magsisita sa'yo, kahit walang nakatingin sa'yo, parang sapat na sa'yo na ang Diyos, nakikita ka naman. Nakikita naman tayo ni Lord. Yung pangalawa, yung magpatuloy tayo sa pag-asa na yun, huwag nating hayaan na mapalitan yung pag-asa na to. Sabi ng Biblia, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawang tao sa lahat ng tao. So, again, ito yung isang pwedeng maging dahilan bakit ang pananampalataya mo ay magiging in vain. Kung yung hope mo ay hindi naman yung pagdating ni Lord, kung ang hope mo lang is makapag-acquire ng mga ine-expect mo dito sa mundo. 'Di ba?
So yung maling paggamit ng pananampalataya, dahil Christian ka, naniniwala ka na ang Diyos, bibless ka dito sa lupa, ipopromote ka sa iyong trabaho, magkaroon ka ng ganito, magkaroon ka ng ganyan. Sabi ng Biblia, kung hanggang doon lang yung pag-asa natin, tayo na ang pinakakawawang tao sa mundo. Dapat, mas greater doon, yung beyond doon. Hindi yung sa buhay na ito, kundi yung life after this. Okay? Yan din ang sinasabi ni Pablo sa, I think, sa first Timothy chapter 4 verse 8. Yung 1 Timothy chapter 4 verse 8, meron siyang sinasabi doon na parang may mas better kaysa dito sa mundo, may mas better yung life after this, mas maganda yun. 4:8 ng 1 Timothy. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Ayun. Ito kasi ay may pangako hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. So meaning, mas greater yung promise o yung hope natin sa life after this kaysa yung sa life lang natin dito. Okay? So kaya para mapanatili natin yung ating kaligtasan, makatulong sa atin na tayo ay manatiling ligtas, okay? Umasa tayo sa pagdating ng Panginoon. Doon natin ilagay, ipako yung ating pag-asa. Number 3, para makapanatili tayo sa ating salvation, okay? Sa Mark 13:13, ito, alam nyo na to. Anong sabi doon? Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling matatag hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Ayun. Mananatiling matatag hanggang sa wakas. Bakit? Kasi hindi lahat ng tao a-agree sa pananampalataya mo. May resistance kang mararanasan. At kung minsan, magmumula yan within the family. Okay? Or, ang masakit, sa kapatiran. 'Di ba? Yung mga sinasabing Kristiyano pero sila yung hadlang sa iyong kaligtasan. Okay? Yun yung isa sa mga masasakit na katotohanan diyan. So meaning may resistance. So hindi naman dapat natin ikagulat na may resistance kung talaga tayo ay again knowledgeable sa Biblia dahil yan ay tinuturo na ng Biblia sa atin. 1 John chapter 3. 1 John chapter 3 verse 1. Tingnan nyo. Dapat asahan yan eh. 1 John chapter 3 verse 1. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Ayun. Sabi ng Bible, ang dahilan kung bakit hindi tayo kinikilala ng sanlibutan ay dahil hindi nila kinikilala yung Diyos na sinasampalatayanan natin. They don't believe us. They don't believe sa mga salitang sinasabi natin. Asahan nyo, isa sila sa magiging, yung parang bang magpapahirap sa ating pagiging Kristiyano. Andiyan pa yung okay na sana, yung parang pabayaan ka lang nila eh. Pero kung minsan ang masakit, yung imamak pa nila yung iyong faith. Minsan nanay mo, tatay mo, kapatid mo, parang ganun ba? Kung minsan hindi mo alam kung paano ipagtanggol sa kanila yung faith mo, kaya nga lang nandiyan na. 'Di ba? Parang kung minsan para ka na lang Joseph, tahimik na lang doon sa kanto, palinis-linis nung bahay. Basta makita nyo rin yung totoo sa huling panahon. Diba? Parang gano'n. Sa Biblia kasi, ang instruction ni Pedro sa ganyan, pag yung within the family is hindi sila naniniwala sa faith mo, sabi ni Paul, ni Pedro, idaan mo sa magandang attitude. Ipakita mo kung sino yung mas better na moral. Sila ba na walang Diyos o hindi naniniwala sa Diyos mo o ikaw na may Kristo na tinanggap. So, doon na lang magkaalaman and let them decide kung ano yung mas better.
Sa case ko, matagal na panahon bago bumilib yung parents ko sa aking pananampalataya. Years ang inabot ko diyan. Pero dumating din, okay? Pero nakikita ko sa iba, especially sa mga maraming kabataan, parang grabe yung kanilang struggle kapag yung family nila yung talagang nagiging reason ng resistance. Okay? So, tiis-tiis lang. Hindi nyo alam kung kailan sila baguhin ni Lord, pero yan, babago din yan. Okay? Ulit, sabi, ha, hanapin nyo nga yung verse na yun. Meron nun na maigi pa ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. Oh. Meron yung Proverbs. Tapos nasa mga ngaral pala, no? Basta meron ganun, maigi ang patay na leon o ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. Ang tinutukoy lang doon, habang may buhay may pag-asa. Di ba? Kaya i-leave na lang natin kay Lord yon yung mga ganun-ganon. Pero ang sinasabi ko lang dito sa ating tinuturo, something yan na ine-expect din natin na mangyari sa atin. Yan yun, darating ang panahon, mas matindi pa ang resistance. Lalo pag ang nahupo sa ating gobyerno, galit sa Kristiyano. Yun lang. Even yung mga church, ipapasara. Mararanasan natin yan. Ngayon lang natin ito ma-enjoy. Pero maniwala kayo, somewhere sa future, mahirap maging Kristiyano. Somewhere sa future. Sa ibang bansa nga, nararanasan na nila, di ba? Kailan ba meron na naman yata I think sa India, isang pamilya, biglang pinasok lang ng mga may baril, pinagbabaril sila. Nung tinanong kung anong dahilan, dahil Bible believer, yun lang. Para bang kasalanan yung maniwala ka rito sa ibang bansa. Pero tayo, kahit saan may Bible, sa sobrang laya natin, kanya-kanya na rin tayong interpretation. Ganun tayo kalaya dito. Di ba? Pero time will come. Hindi, pati yung magkaroon ka nito, baka maging mitya pa ng buhay mo. Di ba? Yung sa mga app, lilimitahan yan. Facebook, mga ganun. Pero salamat sa Diyos dahil sa ngayon, okay, goods pa naman tayo. Kaya nga napaka-ano natin yung ang tawag doon, ano yun? Yung parang napakalamya natin dahil wala masyadong resistance o yung hindi matindi ang resistance sa atin. Kaya parang hindi natin masyadong nabavalue yung faith natin. Di ba ganun naman, pagka natitreaten mawala yung isang bagay, bigla siya naging mahalaga. Di ba? Pagka yung cellphone mo nahulog sa kanal, biglang, ang mahal-mahal niyan. Pero nung andyan na, kahit ibato mo, okay lang eh. Di ba? Pero pagka nawala, sige ka naman si hanap. Ugali natin yan eh. 4, bago ako matapos. Meron. Ano yung 1? Intensify your obedience. Number 2, yun, buti nga. Continue in the hope. Number 3, endure till the end. Ayun yun yung Mark 13:13. Ay, di ko pa sinabi. Sorry naman. Ay ba yun? Ulo, pinapagalitan ako. Pambira. Endure till the end. Number 5. Yan tuloy, naglaktaw tuloy. Number 4. Ito last na to. Pero next week, meron pa tong kasunod. Parang yung kanina, no, yung topic ko sa baras, meron din kasunod sa parang nabanggit ko, parang tatlong linggo ituturo, no? Kasi topic ko doon, prayer eh. Dito, salvation. Anyway, last, 1 Corinthians 15 verse 1 and 2. So, nabasa na to kanina eh. Yung panghawakan mo yung salitang napakinggan mo. Hold fast to the word of Jesus Christ. Hold fast. Paano?
hold on. Ano ba mas maganda? Hold on to the teaching of Jesus Christ. Hold fast. Ayun kasi yung sabi sa verse, kinuha ko lang. Hold fast to the word of Christ. Okay. Sa Tagalog, ano lang naman yan, panghawakan natin yung tinuro ni Kristo. Yung tinuro ni Kristo. Hold fast the word of Christ. Okay? Okay, pwede rin. Keep. Okay din yun. So, di ba, tinuturo ko din sa inyo, like doon sa First John, sa John 15 verse 7, sabi doon, if you keep me and keep my word. Sabi ni Christ, di ba? Keep me and keep my word. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng iwan yung salita. Tanggap mo si Kristo, pero yung salita niya, iniiwan mo naman. Ano yun? Hindi pa yun pagtanggap. Ang completeness ng acceptance is, tanggapin mo si Christ, tanggapin mo yung kanyang salita. Okay? Kasi si Christ yung salita na nagkatawang tao. So, hindi mo siya pwedeng iwan. Yung salita. Meron sa atin kasi, yung mga tao, porket, naniniwala naman ako kay Kristo. Pero wala silang alam sa mga salita ni Kristo. Diba? Or hindi nila tanggap yung mga salita ni Kristo, like, magpatawad. Ako laki ng ginawa sa akin yan eh. Diba ba? Parang ganon. Pero salita ni Kristo, magpatawad, mahalin ng kaaway, gumawa ng mabuti sa iba, bla bla bla. Daming salita ni Kristo na kung anuhin mo sa mga tao, hindi naman kagad nila tinatanggap eh. Pero ang sabi ni Christ, if you keep me and keep my word. Keep me and keep my word. Sabi naman niya sa Mark chapter 8 verse 38, sabi niya, if you deny me and deny my word. If you deny me in my word, sabi ni Christ, kung ako'y inyong tanggihan, o ano ba yung deny? Yung hindi kilalanin, ano? Yung pag hindi niyo ako kinilala, at ang aking mga salita, ang sabi ni Kristo, hindi ko rin kayo kikilalanin. Ba't ganyan buhok mo? Pagdating ng aking Ama, sa harap ng kanyang mga anghel. Ang pangit kasi, pero yan ang sabi ni Christ. Oh. Feeling Korea ang wala. Kalahati Korea, kalahati Bombay. Ano kaya yun? ay nakamike pala ako. Ayan, talagang lahat gagawin no, sa ngalan ng ano, yung baka pakinig lang kasi ang problema lang sa gantong oras, nakakaantok talaga. Alam ko na, ako rin nga, inaantok eh. Bangag na to. So yun, yun yung apat, okay? Paano ka manatiling ligtas? Number 1, intensify your obedience. Number 2, continue in the hope of faith. Number 3, endures till the end. Number 4, hold fast to the word of Christ. Okay? So, tandaan natin yan. Malaking tulong sa atin yan para yung salvation natin is hindi masayang. Okay? Okay, so, yan ang word ng Lord sa atin ngayon. Let us all stand up. Tumayo tayo. Goodness of God? Oo. Sige. Mawi tayo sa Diyos. Brad, upo ka dun. Ayan. So,